Sa edad na 16, tinalo niya ang paralysis at muling natutong maglakad. Ngunit sa kanyang unang lakad na mag-isa, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Handa ka na bang maranasan ang isang tunay na milagro? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon upang hindi mo mapalampas ang inspiradong kwentong ito. Ang langit ay malinaw noong hapon ng tag-init, at ang binata, na may 16 na taon pa lamang, ay kumikislap ng sigla habang tumatakbo sa mga parang kasama ang mga kaibigan. Punong-puno siya ng buhay, na may hinaharap na puno ng mga pangarap. Mahal niya ang bilis at kalayaan na nararamdaman habang nag-iensayo sa mga extreme na sports tulad ng skateboarding at pagbibisikleta. Laging naghahanap ng adrenaline na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging hindi matitinag. Sa isang ngiti na nakakahawa at walang katapusang enerhiya, siya ay may mga ambisyosong plano. Pangarap niyang maging isang profesional na atleta, baka makapag-uwi ng mga tropeyo at maglakbay sa buong mundo, bitbit ang kagustuhang magtagumpay, lumampas sa mga limitasyon, at makamtan ang imposible. Ngunit, sa araw na iyon, magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Inaasahan sana itong maging isang karaniwang hapon, tulad ng mga nakaraang araw, hanggang sa isang maliit na pagkakamali, isang pagkakadistract, isang sandaling pagpapabaya, na naging sanhi na isang trahedya. Nang mawalan ng kontrol, hindi na may iwasan ang malupit na epekto. Sa ilang segundo, ang mundong mahal niya ay naglaho sa sakit at kadiliman. Ang tanging naalala niya ay ang nakakabingi na tunog ng pagsalpok, ang sandali na parang tumigil ang lahat, sinunden na nakakakilabot na katahimikan, na tinabas lamang na malalayong tinig ng mga taong nagmamadali. Nararamdaman niyang mabigat ang katawan, parang nakapigil, ngunit wala namang pisikal na sakit na nararamdaman sa mga unang sandali, kundi isang kakaibang pakiramdam ng pamamanhid na mabilis siyang tinanggay. Nang magbukas siya ng mata sa ospital, pinaliligiran na malamlam na liwanag at ang amoy ng kalinisan, ang takot ay sumik sa kanyang puso. Sinubukan niyang kumilos, ngunit parang hindi siya sinasagot ng kanyang katawan. Ang mata niyang puno ng pag-aalala ay nakatagpo sa mata ng ina, na may mga luha at mukha ng kalungkutan, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, parang gustong magbigay ng kaunting lakas. At pagkatapos, lumabas ang malupit na katotohanan, ang aksidente ay nag-iwan ng mga irreversibleng epekto. Hindi na siya makakalakad muli. Ang pagkabigla ay labis. Ang dating tila tiyak na mga bagay, kalayaan, galaw, ang buhay tulad ng nakasanayan niya, ay tila hindi na kayang abutin. Lahat ng mga pangarap na mayroon siya, bawat plano, bawat layunin, ay nabagsak na parang mga kastilyong buhangin na tinanggay ng dagat. Dumaan ang mahabang panahon ng pagtanggi, isang yugto kung saan tinanggihan niyang tanggapin ang katotohanan. Pakiramdam niya ay bilanggo siya ng isang katawan na hindi na sumusunod sa kanya, at ang bawat araw ay isang malupit na paalala ng mga bagay na nawala. Ang buhay, na dati makulay at puno ng mga posibilidad, ay naging kulay-abo at limitado. Pinagmamasdan niya ang mundong patuloy na umusad, habang siya ay nakakulong sa isang routine ng mga paggamot, therapy, at walang katapusang konsultasyon. May mga araw na tinitingnan niya ang mga bata na tumatakbo, mga kabataan na nagbibisikleta, at ang dibdib ay kumakaba ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Isang malalim na kalungkutan, isang pakiramdam ng kawalan na magagawa, na hindi niya inasahan na mararamdaman ng ganito kabata. Sa paglipas ng panahon, kinailangan niyang matutong makisalamuha sa bagong realidad, muling buuin ang kanyang buhay mula sa mga pira-pirasong bahagi. Hindi naging madali. Sa bawat maliit na hakbang na nagawa, natutuklasan niya ang mga bagong hadlang at pagsubok, ngunit mayroon ding malilit na tagumpay na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay, tulad na init ng araw sa kanyang mukha, ang tunog ng mga ibon sa umaga, at ang kasama na ilang kaibigang nanatili sa kanyang tabi. Ang laban para sa paggaling ay nagsimula bilang isang mag-isa at puno ng hindi tiyak na landas. Ang mga unang araw sa ospital ay isang halo ng kalituhan at takot. Ang matinding liwanag at ang palaging amoy ng disinfektante ay nagdulot sa kanya na hindi mapigilang pangamba, na parang siya ay nahulog sa isang bangungot na hindi kayang gisingin. Sa bawat umaga, kapag binuksan niya ang mga mata at nakita ang malamig na kisem ng kwarto, ang realidad ay muling bumangon sa kanya. Lahat ng mga pangarap niya noon ay napakalayo at parang isang buhay na hindi na kayang maabot muli. Araw-araw dumadalaw ang mga doktor upang ipaliwanag ang mga hakbang na kailangan niyang sundin. Physiotherapy, occupational therapy, mga neurological na paggamot,
isang walang katapusang listahan ng mga hakbang na kailangan niyang sundin upang may balik kahit ang kaunting bahagi na nawala. Ang mga technical na salita at medical na termino ay nagpapalito sa kanya. Bawat isa ay parang hadlang, isang hindi kayang lampasan na pader sa pagitan niya at ng kanyang dating buhay. Ngunit ang pinakamalala ay ang kanyang sariling katawan. Pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sarili niyang katawan, bawat galaw ay isang hamon. Bawat pagsubok na itaas ang isang kamay o braso ay isang malupit na paalala ng kanyang kahinaan. Laging nariyan ang pamilya. Ang kanyang ama, isang lalaking hindi mahilig mag-usap, ay palaging nandiyan sa bawat sandali. Kasama siya sa bawat konsultasyon, naghihintay ng matiwasay habang siya ay nagsasagawa ng mga sesyon ng physiotherapya. Palaging may mukha ng pangangamba at determinasyon. Ang kanyang ina ay ang kanyang kanlungan. Laging may mga salitang nagbibigay lakas at mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay kapag ang mga luha ay tumatakas sa mga sandali ng sakit. Laging binubulong na ina sa kanyang tenga, magkakasama tayo sa lahat ng ito. Kahit na nawalan siya ng pag-asa, ang ina ay tila determinado na hawakan siya ng sapat na lakas upang hindi siya mawalan ng pag-asa. Ang kanyang nakababatang kapatid, na dati tinitingala siya bilang isang hindi matitinag na bayani, ngayon ay pinagmamasdan ang lahat ng ito na malungkot na mata. Sinusubukang suportahan sa kanyang paraan ang kapatid na labis niyang hinahanggan. Ang pisikal na terapiya ay isang araw-araw na pagsubok ng tibay. Sa simula, ang bawat elersisyo ay tila isang pasakit. Tinulungan siya ng mga therapist na igalaw ang kanyang mga braso at binti na halos walang buhay. Binabaluktot at ini-extend ang mga ito habang siya ay halos walang nararamdamang sagot. Ngunit, ang sakit, sa kakaibang paraan, ay patuloy. Ang pagsubok na gawin ang isang simpleng bagay gaya ng pagpapaluktot ng daliri, ay nagpapagod sa kanya. Parang tumakbo siya na maratona. Mahahabang sesyon, matinding pagsubok, at mabagal na progreso. Minsan, ang pagka-frustrate ay halos magtulak sa kanya upang sumigaw, magtapon ng galit at itanong kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa kanya. Ngunit ang mahina niyang katawan ay nagpanatili sa kanya roon. Hindi makagalaw. Pilit hinaharap ang kanyang bagong realidad. May mga araw na halos sumuko na siya. Isang hapon, matapos ang isang mahirap na sesyon, tumanggi na siyang magpatuloy. Nakatayo siya, nakatitig sa sahig, at sinabi sa mga magulang na ayaw na niyang magpatuloy. Sabi niya, wala nang silbi, wala nang magbabalik sa kanya ng kanyang dating buhay. At ang bawat pagsubok ay lalo lamang nagpapaalala ng kanyang kawalan ng lakas. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. At naramdaman niya ang galit at lungkot na parang binibitbit niya ang bigat ng isang mundong hindi na kanya. Nang tumayo ang kanyang ama sa kanyang tabi, na may mga matang namumugto, at nagsabi na matatag na boses, hindi natin kayang piliin ang mga nangyayari sa atin, ngunit kayang-kaya natin piliin kung paano tayo tutugon. Alam ko na mahirap, ngunit narito ako, at magkasama nating hahanapin ang paraan para magpatuloy. Ang mga salitang iyon ay umukit sa kanyang isipan sa loob ng mga araw. Nagsimula niyang makita na, kahit sa sakit, may bagay siyang kayang makuha, ang kanyang sariling tibay. Bagaman mahirap ang daan, mayroon siyang mga taong naniniwala sa kanya, mga nagmamahal sa kanya sa bawat pagsubok. Paunti-unti, natutunan niyang harapin ang mga sesyon ng physical na therapy na may bagong lakas. Tumutok sa mga malilit na tagumpay, isang malit na galaw ng daliri, isang hakbang pasulong sa mga ehersisyo, na para bang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang personal na tagumpay. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala na isang nakakapagod na rutina. Sa pagitan ng mga sesyon ng physical na therapy at mga konsultasyon, nagsimula siyang magsama ng mga mental na ehersisyo at mga teknik ng paghinga. Natutunan niyang tiisin ang sakit nang hindi siya pinapalubog nito. Sa bawat hakbang pasulong, kahit gaano pa kaliit, naramdaman niya ang isang liwanag na muling pag-asa, isang patunay na kahit mahirap, posible pa ring makamit ang isang bagay. Patuloy na andiyan ang kanyang pamilya, ipinagdiriwang ang bawat malit na tagumpay. Pinapalakas siya kahit sa pinakamadilim na mga araw. Dahan-dahan niyang binyo muli ang kanyang buhay, isang piraso sa bawat pagkakataon. Natutunan muling pahalagahan ang mga simpleng bagay, tulad ng pag-angat ng kamay o ang pagkilos ng isang daliri. Ang laban para sa pagbangon ay hindi lang pisikal, kundi isang panloob na laban, kung saan, araw-araw, natutuklasan niya ang lakas na hindi niya akaling mayroon siya. Ang pananampalataya at determinasyon ay naging parang isang ilaw na, kahit malayo, ay kumikislap sa puso ng binata at tumulong sa kanya na makahanap ng lakas sa mga sandaling puno ng dilim.
Noong una, naramdaman niyang malungkot at desperado. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ang ganong malaking trahedya sa kanya. Ngunit, dahan-dahan, nakatagpo siya sa mga tao sa kanyang paligid na isang pinagkukunan ng lakas at layunin. Isang bagay na tumulong sa kanya na makita ang lampas sa sakit at pagkabigo. Ang kanyang pananampalataya, na dati ay isang maliit na aspeto, ay naging isang haligi. Isang saligan na maaari niyang kapitan kapag ang pag-asa ay parang mawawala. Ang suporta mula sa komunidad ay isang bagay na hindi niya inisip na magiging ganito, kalakas at kalapit. Mga kaibigan mula sa pagkabata, mga kakles, mga kapitbahay, at peti na ang mga tao na hindi niya kilala ay nagsama-sama upang suportahan siya at ang kanyang pamilya. Sa bawat pagbisita, nakakakuha siya ng salita ng paghimok, isang kilos ng kabaitan o kahit mga munting regalo, isang liham na puno ng mga salitang nagpalakas ng loob, isang libro tungkol sa mga kwento ng tagumpay, isang t-shirt na may inspirasyonal na kasabihan. Ang mga maliliit na aksyon ng kabutihan ay naipon at, pagkasama, bumuo na isang kadena ng pagkakaisa na nagbigay liwanag sa kanyang puso at nagpatibay sa kanya na hindi siya nag-isa sa kanyang paglalakbay. Nagsimulang dumalaw ang mga mayembro na simbahan sa kanya. Ang pastor, na dati ay nakikita lang niya tuwing linggo na misa, ngayon ay dumadalaw tuwing may pagkakataon, nagdadala ng mga salitang nagbibigay oliw at nagdarasal sa tabi ng kanyang kama. Mayroong isang bagay sa mga salitang iyon na tumagos sa kanyang kaluluwa. Bawat dasal ay isang paalala na hindi niya kailangang pasanin ang bigat mag-isa, na may isang mas malakas na puwersa na nag-alaga sa kanya, isang presensya na gumagabay sa kanya at tumutulong upang labanan ang kanyang mga takot. Sa mga oras ng kalungkutan, isinara niya ang mata at naramdaman ang isang banayad na init, isang kapayapaan na pumapalob sa kanya, at doon, sa katahimikan ng kanyang kaluluwa, nakatagpo siya ng lakas upang magpatuloy. Ang mga malalapit na kaibigan, yung mga nakakaalam ng kanyang mga pangarap at nandoon sa kanyang mga tagumpay at pagkatalo, ay madalas ding dumadalaw. Minsan, nagdadala sila ng kaunting kaluwagan at tawa, nagsasabi ng mga nakakatawang kwento at inaalala ang mga sandaling isinama nila bago ang aksidente. Minsan, ang pagbisita ay tahimik, isang kakit-akit na presensya ng kasama at kaaliwan. Sa isang araw na ito, dinala ng isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan ang isang litrato nila na magkasama, sa isang skateboard competition, kung saan siya ay nakangiti, hawak ang tropyo. Ito ang ikaw. Ito ang nakikita ko, at ito ang matutuklasan mong muli balang araw, sabi ng kaibigan, na may tiwala na kasing totoo na nagsimula siyang maniwala, kahit saglit lang, na maaari pang mangyari ang pangarap na iyon. Ang lakas mula sa komunidad sa paligid niya ay hindi matutumbasan. Ngunit sa kanyang sariling determinasyon, niya natagpuan ang pinakamalaking lakas sa lahat. Bawat araw ay isang bagong hamon, at bawat malit na pag-usad ay nangangailangan ng matinding lakas. Sa mga unang buwan, palagi niyang nararamdaman ang pagkapagod, parang ang bawat pagsusumikap ay inubos ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit nagsimula niyang mapansin na, gaano man siya kalupaypay, laging may natitirang kaunting kagustuhan upang magpatuloy. May isang bagay sa kanya na hindi pumayag magbigayop, isang apoy na hindi kailanman pinatay, na muling sumik sa tuwing naisip niya ang mga pangarap na mayroon pa siya, ang buhay na nais pa niyang maranasan. Sa bawat sesyon ng physical na therapy, ibinuhos niya ang lahat ng lakas na mayroon siya. Alam niyang mahaba ang daan, ngunit sa bawat bagong galaw na magagawa niya, kahit gaano kaliit, ang puso niya ay napupuno ng kaunting kaligayahan. Ang mga therapist na humanga sa kanyang tibay ay nagsimulang pataasin ang antas ng mga ehersisyo. Kahit na ang sakit ay matindi at ramdam niya ang pagod sa katawan, patuloy siyang nagsusumikap, nakatutok sa layunin, pinapalakas ng pananampalataya na balang araw, magagawa niyang maglakad na isang hakbang pa. Tinawag siya nilang mandirigma, at nagsimula siyang maniwala dito, makita ang sarili bilang isang tao na kayang harapin ang kahit anong hamon. May mga pagkakataong nararamdaman niyang mahina siya. Ang araw na ang sakit o ang kabiguan ay bumabalot sa kanya, at tinatanong niya kung talagang sulit ba ang magpatuloy sa pakikibaka. Ngunit sa mga sandaling iyon, may nangyayaring mahika, isang hindi inaasahang mensahe mula sa isang kaibigan, isang sorpresa mula sa isang kapitbahay, o isang salita ng ginhawa mula sa kanyang ina na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang komunidad sa paligid niya, na nanatiling matatag sa kanyang tabi, ay parang isang hindi nakikitang hukbo na nagpoprotekta at nagsusuporta sa kanya. Ang mga taong ito, na sumusuporta sa kanya mula pa pagkabata at naniwala sa kanya kahit na siya mismo ay nagduda sa sarili,
ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang muling matutunan ang kanyang sarili. Ang kabataang dating tumatakbo at sumuswong sa buhay na may tapang ay naging mas malakas at matibay. Natutunan niyang ang kanyang determinasyon ay hindi lang pisikal, kundi mayroon siyang lakas sa loob ng kanyang sarili na kahit ang pinakamabigat na hadlang ay hindi kayang sirain. Ang pananampalataya, ang suporta ng mga kaibigan at pamilya, at ang sariling kagustuhan ay nagbago sa kanya. Ang nagsimula bilang isang paglalakbay ng sakit at pagkawala, ay unti-unting naging kwento ng tagumpay at tapang. Dumating na ang sandaling matagal niyang pinapangarap, kahit na halos hindi niya ito maisip. Pagkatapos ng mga buwan ng walang katapusang paggamot, nakakapagod na mga ehersisyo, at araw-araw na laban na kumakain ng bawat bahagi ng kanyang lakas at pananampalataya, nandiyan siya, nakatayo, handa na subukan ang unang hakbang. Ang kwarto ng therapy ay tila mas malaki at tahimik sa sandaling iyon. Ang mga peder, mga aparato, at peti ang malamig na sahig ay parang tahimik na saksi ng pagsusumikap, at pag-asa na naipon sa buong paglalakbay, na parang walang katapusan. Sa paligid niya, ang team ng mga therapist ay nag-abang na may makikitang tensyon sa kanilang mga mukha, naghalo ang kanilang mga ekspresyon ng pag-asa at kaba. Ang kanyang therapist, na hindi na lang isang profesional kundi isang kaibigan, ay naroroon. Ang mga kamay ay handang sumuporta kung kinakailangan. Naalala niya ang lahat ng mga pagkakataon na hinihikayat siya ng therapist na huwag sumuko, na huwag magpatalo sa pagod at sakit. At ngayon, nandiyan sila, magkasama, sa sandaling alam nilang isang mahalagang yugto. Nakatayo ang kanyang mga magulang sa medyo malayo, ang mga mata ay kumikislap ng pananabik. Ang kanyang ina ay may mga kamay na magkasama sa dibdib, para bang may temtem na dasal na hindi maririnig sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya na nakatutok sa anak ay hindi lamang naglalaman ng pag-asa, kundi isang pagmamahal na ganon kalalim na para bang nakapaligid ito sa kanya tulad ng isang proteksyong kalasag. Ang kanyang ama, na laging malakas at matatag, ay nagpapakita rin na emosyon. Ang mga kamay ay nanginginig at ang hininga ay labord. Alam niyang malaki ang ibig sabihin ng sandaling iyon, hindi lamang para sa anak, kundi para sa buong pamilya. Isa itong maliit na himala na nagbubukas sa kanilang mga mata. Ramdam ng binata ang kaunting panginginig ng kanyang mga binti, isang halo ng takot at emosyon na dumadaloy sa bawat kalamnan. Alam niyang ang hakbang na iyon ay hindi lang isang galaw, kundi isang simbolo ng kanyang determinasyon, ang pananampalatayang pinanatili niyang buhay kahit nang parang magka-collapse na ang lahat. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang hangin na pumupuno sa kanyang mga baga na parang unang hininga niya sa mga nakaraang taon, at inilagay ang kanang paa sa harap. Ang mga mata niya ay nakatutok sa sahig, nakatutok sa galaw na dati-rati ay ginagawa niyang walang iniisip, ngunit ngayon ay nangangailangan ng buong konsentrasyon. May saglit ng pag-aatubili, at halos naramdaman niyang ang takot ay nagtulak sa kanya patras. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salitang nagbigay lakas na madalas niyang narinig, ang mga dasal, at ang mga gabing walang tulog na inisip ang araw na makakaya niyang gawin ang hakbang na iyon. Nararamdaman niya ang mga kamay ng kanyang therapist sa braso, isang suportang di kailangang sabihin, kaya mo. At sa isang huling pagsusumikap ng tapang, inusog niya ang kabilang paa. Parang tumigil ang buong mundo ng sandali, at naramdaman niyang dumaloy ang enerhiya sa buong katawan niya. Ang mga kalamnan ay sumagot, kahit na nahirapan, at sa isang kisapmeta, napagtanto niyang nagawa na niya ang unang hakbang. Hindi ito mabilis, hindi matatag, ngunit sapat na para malaman niyang talagang nagsisimula na siyang maglakad patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Pagtingin niya, nakita niya ang reaksyon ng mga tao sa kanyang paligid. Ang ina niya ay umiyak na, ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mukha habang pilit niyang pinipigilan ang hikbi. Ang ama, na palaging isang matibay at seryosong tao, ay nagbigay daan sa mga luha, habang isang ngiting puno ng pagmamalaki ang lumitaw sa kanyang mukha. Matagal na nilang hinintay ang sandaling iyon na parang isang panaginip. Ang mga kaibigan at pamilya na sumuporta sa kanya sa buong proseso, ay nagsimulang magpalakpakan. Ang tunog ng mga palakpak ay umabot sa buong silid, punong-puno na isang pakiramdam na parang mahika. Ang bawat palakpak ay isang pagpapahayag ng suporta, isang parangal sa matinding pagsusumikap na ginawa niya upang makarating sa puntong iyon. Ramdam ng binata ang init na kumakalat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi may paliwanag na tagumpay at pasasalamat. At pagkatapos, nagsimula siyang umiyak. Ang mga luha ay hindi ng sakit, kundi ng ginhawa, ang kaligayahan,
ang isang halo ng mga damdaming dumating na parang isang landslide. Ang bawat luha ay kumakatawan sa isang sandali ng pagkatalo, isang gabing walang tulog, isang pagkatalo. At ngayon, nandiyan siya, nakatayo, naglalakad. Ang mga luha ay dumadaloy ng malaya, nililinis ang lahat ng sakit na pinasan niya hanggang sa sandaling iyon. Ang therapist, na may kasamang emosyon, niyakap siya mula sa gilid, isang tahimik na galak na nagsasabing higit pa kaysa anumang salita. Alam niya kung gaano kahalaga ang sandaling iyon, at kung gaano kahirap para sa kanyang pasyente ang maglakad na hakbang na iyon. At sa isang saglit, tinayagan ng binata na magngiti. Isa itong mahiyain na ngiti, ngunit tapat, isang ngiti na nagdadala ng bigat ng lahat ng kanyang naranasan at ang pag-asa ng lahat ng bagay na maaari pang mangyari. Nang pagkatapos ng yakap ay tumingin siya sa kanyang ina, nakita niyang ngumiti rin ito sa mga luha, puno ng pride at ginhawa. Alam niyang hindi siya iniwan ng kanyang ina sa paniniwala, kahit noong mga panahong halos sumuko siya. Nagpapasalamat siya sa bawat tao na sumuporta sa kanya, sa bawat salitang nagsasabing kaya mo, at sa bawat kilos ng pagmamahal na natanggap niya sa buong paglalakbay na iyon. Ang unang hakbang ay hindi lamang isang pisikal na galaw. Isa itong simbolo na isang mas malaking tagumpay, isang tagumpay laban sa despair, sakit, at takot. Ito ang simula ng isang bagong landas, isang landas na bubuin niya gamit ang pesensya, pananampalataya, at determinasyon. Alam niyang kahit na may mga pagsubok pa sa hinaharap, kaya na niyang malampasan ang mga iyon. Ang paglalakbay ng binata ay puno na malilit na milagro araw-araw, mga tagumpay na kahit mukhang walang halaga sa iba, para sa kanya at sa kanyang pamilya ay mga sandali ng tagumpay. Bawat araw ay isang patunay ng lakas niya, at bawat maliit na hakbang ay tila isang mensahe ng tahimik na nagsasabing, sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagagawa niyang ibalik ang kanyang buhay. Sa mga unang araw matapos ang makasaysayang hakbang na iyon, ang kanyang mga galaw ay nanginginig pa. Ang bawat hakbang ay hindi tiyak. Parang natututo muli ang kanyang mga binti kung paano magdala ng bigat. Para siyang natututo maglakad muli, at kailangan niya na matinding pesensya para umangkop sa bawat galaw. Ang mga umaga ay nagsisimula na maaga, sa mga sesyon ng physical therapy na sinusubok ang kanyang lakas at tibay. Ina-adjust ng mga therapist ang mga ritmo at ehersisyo ayon sa progreso niya. Inaasahan siyang malampasan ang sarili niyang mga limitasyon. Noong una, halos hindi niya kayang tumawid sa buong therapy room na mag-isa. At bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng katawan at utak, na nagsusumikap magka-coordinate. Sa bawat hakbang, pinipilit niyang kontrolin ang hininga, nakatutok sa bawat kalamnan at bawat mahinang hakbang. Isang sayaw ito sa pagitan ng takot at tapang, at sumasayaw siya ng tahimik na determinasyon, lumalaban sa sakit at pagod. Di nagtagal, napansin niya na ang mga maliliit na tagumpay ay parang mga brick na bumubuo ng isang matibay na pundasyon. Sa loob ng isang linggo, nakaya niyang maglakad mula sa isang dulo ng kwarto papunta sa kabilang dulo ng walang tulong. Ang simpleng lakad na 10 hakbang ay parang isang tunay na milagro, at tuwang-tuwa siya nang makita niyang, sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, bawat hakbang ay patunay ng kanyang pagunlad. Habang lumilipas ang mga araw, nadagdagan ang kanyang kumpiyansa, at mas natuto siyang magtiwala sa kanyang mga binti. Unti-unting nilalabas ang mga kamay mula sa suporta at nararamdaman niyang lumalakas siya mula sa loob. Bawat bagong galaw ay ipinagdiriwang bilang isang malaking tagumpay. Noong araw na nakaya niyang maglakad na mag-isa nang hindi hawak ang walker, ang kanyang pamilya ay nanonood, puno ng kasiyahan. Ang kanyang tatay, laging nandiyan, sumigaw ng saya, at ang kanyang ina, na may mga luha ng kaligayahan, ipinagdiwang ito na may bagong sigla. Hindi niya napigilang magngiti, isang ngiti na nagpapahayag ng pasasalamat at pride na nararamdaman niya sa sarili. Para sa marami, baka isang simpleng bagay lang ito, pero alam niyang malaki ang presyo na binayaran niya para sa bawat hakbang. Ang kanyang recovery routine ay nagsimulang maging isang paglalakbay ng self-discovery. Nalaman niyang, kahit gaano pa kasakit at nakakapagod ang mga exercises, may lakas sa kanya na hindi niya inasahan. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kanyang determinasyon, isang patunay na kaya niyang harapin ang lahat. Naramdaman niyang habang tumatagal, bumababa ang sakit, at ang kanyang kumpiyansa ay patuloy na tumataas. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa therapy room, at subukang galawin ang mga parte ng katawan na dati ay parang imposibleng gawin. Di nagtagal, naglakas loob siyang maglakad sa labas ng klinik. Ang unang mga hakbang sa bahay ay isang malaking celebration para sa pamilya niya. Nang makalakad siya papuntang kusina,
naramdaman niyang ang tagumpay ay taglay. Naalala niyang mahirap noon ang maglakad papalabas ng kwarto nang walang tulong, at ngayon, naroroon siya, tumatawid sa hallway. Nararamdaman ang kalayaan sa bawat hakbang. Ang kusina, na dati mahirap puntahan, ay ngayon isang mahalagang milestone ng kanyang recovery. Nang matouch niya ang kitchen counter, pinikit ang mata, ngumiti, at nagpasalamat sa bawat maliit na hakbang. Dumaan ang mga linggo, at nagsimula siyang maglakad-lakad sa hardin. Natutunan ang mga hindi pantay na daan at naranasan ang malamig na hangin sa mukha habang binabaybay ang mga maliit na hakbang sa damuhan. Ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng mga paa ay isang paalala ng lahat ng kanyang nakuha, na ang mga maliliit na milagro ay nasa paligid lang. Habang tumatagal, pati ang mga puno at bulaklak sa paligid ay nagsilbing simbolo ng kanyang sariling tibay. Parang puno siya na, pagkatapos ng isang matinding bagyo, muling nagbabalik ng buhay. Bilang nagiging mas tiwala, nagsimula siyang maglakbay na mas mahahabang distansya. Una sa kasama ang mga magulang, na sumusuporta at nagpapakita ng pagmamalaki, at pagkatapos ay mag-isa. Palaging tinutuklas ang mga hangganan ng lakas niya. Sa simula, kailangan pa niyang kumapit sa mga pader o kasangkapan para manatiling balance. Pero sa bawat linggo, lumalakas siya, at mas nagiging tiwala sa sarili. Ang maglakad ay hindi na lang pisikal na ehersisyo. Ito ay isang simbolo ng tagumpay, isang paalala na siya ay nagtagumpay sa isang balakid na dati imposible. Sa gabi, nakahiga siya sa kanyang kama at nagmini-muni tungkol sa mga pagunlad na kanyang nagawa. Pumikit siya at naramdaman ang bawat maliit na hakbang na umaabot sa kanyang isipan, parang isang sinfonya ng pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang tatahakin niyang daan, pero ngayon ay nakikita niya na ang mas malinaw na hinaharap. Isang hinaharap kung saan hindi lang siya maglalakad gamit ang kanyang mga paa, kundi pati ang kanyang kaluluwa na mas malakas, na may katiyakan na nabot niya ang imposible. Ang umaga ng kanyang unang lakad na mag-isa ay sumiknang kakaiba. Ang hangin ay may kaunting tensyon, parang may kuryente, na dumaan sa puso ng kanilang bahay. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin na araw na iyon. Iyon ang araw kung kailan susubukan ng binata na maglakad mag-isa. Walang ibang kasama. Walang kamay na tutulong o braso na magsusustento. Alam niyang hindi ito magiging mahabang lakad, pero alam din niyang ang bawat hakbang na magagawa niya ng mag-isa ay isang marka, isang tagumpay na hindi kailanman maalis sa kanya. Sa araw na iyon, nagising siya ng mas maga kaysa sa usual. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa bintana, pinapaliwanag ang kanyang mukha at pinapalakas ang kanyang puso. Nakatagilid siya sa kama at tinitingnan ang kisame, uminga na malalim, nararamdaman ang bigat ng sandaling kanyang haharapin. Nakagawa siya ng mga kamanghamanghang progreso hanggang gayon, bawat isa ay ipinagdiriwang na parang maliit na milagro. Pero ang araw na ito ay kakaiba. Hindi lang siya maglalakad ng kaunti. Aharapin niya ang kanyang sariling tapang, agtitiwala sa kanyang katawan gaya ng hindi pa niya nagawa dati. Pumasok ang kanyang ina sa kwarto na may ngiti ng pag-encourage, ngunit nakita niya ang kaba sa mga mata nito. Nagpapanggap siyang kalmado, pero ang kanyang mga kamay na nanginginig habang inaayos ang mga kumot ay nagsasabi ng pagkabahala na magkasama nilang nararamdaman. Ngayon ang araw, anak ko. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya na malumanay ngunit matibay na boses, habang hinahaplos ang kanyang ulo. Binalikan niya ang ngiti. Tinatago ang lamig na nararamdaman sa kanyang tiyan, isang halo ng kaba at kasabikan. Alam niyang naniniwala ang lahat sa kanya, pero sa oras na ito, kailangan niyang maniwala sa sarili. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang tatay, may dalang magaan na agahan, dahil alam niyang baka mahirapan siyang kumain dahil sa lahat ng mga inasahan. Nakaupo siya sa mesa sa kusina, kawak ang kutsara na may kanting panginginig sa mga kamay, alos hindi kayang lunukin ang pagkain. Sa loob niya, may isang tahimik na laban na nagaganap. Isang bahagi ng kanya ang handang harapin ang hamon, upang patunayan sa kanyang sarili na kaya niya. Pero ang isang bahagi, ang mas maingat, ay natatakot magkamali at mabigo. Natatakot na magbigay ng maling hakbang at masira ang mga proyektong pinaghirapan. Pagkatapos ng agahan, pumunta siya sa silid kung saan nagsasagawa sila na improvisadong therapy sa bahay para subukan ang kanyang lakad. Parang mas malamig ang sahig kaysa sa normal, o baka naman ito ay dahil sa kaba na nararamdaman niya, kaya't parang lahat ay mas intense. Handa na ang espesyo, isang malinaw na daraanan, walang sagabal, na nag-antay ng kanyang mga hakbang. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan may nakalagay na upuan bilang target, at naramdaman ang isang alon ng determinasyon, na may kasamang takot.
Nandoon ang mga magulang niya, tahimik na nanonood, umaasa, ngunit alam nilang kailangan niyang gawin ito mag-isa. Sa bawat tingin nila, nakita niya ang halo ng takot at pag-asa, isang hindi nakikitang lakas na nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Matapos ang ilang saglit, umawak siya ng mahigpit sa mga armrest ng upuan at dahan-dahang tumayo. Nararamdaman niya ang bigat ng sariling katawan at ang lakas ng kanyang mga binti na nagtataguyod sa kanya. Nagawa na niya ito dati, pero hindi pa kailanman ito para maglakad mag-isa. Ang mga kalamnan ng mga binti niya ay parang matigas, bawat isa ay sumasagot na may halo ng pagiging handa at hindi tiyak. Huminga siya na malalim, tumingin sa harap, tumutok sa upuan sa malayo, at nagbigay ng unang hakbang. Ang buong silid ay tahimik. Parang tumigil ang oras, bawat segundo ay bumabagal, at ang lahat ay pinigil ang hininga. Nakatutok ang mga mata sa kanya. Nagbigay siya ng pangalawang hakbang, mas tiwala, ngunit may pag-ingat pa rin. Ang bawat galaw ay nangangailangan ng halos hindi makatawid na konsentrasyon. Kailangan niyang maramdaman ang bawat kalamnan na gumagalaw, bawat hibla ng katawan niya ay nagtutulungan upang mapanatili ang balance. Nararamdaman niya ang pawis na tumutulo sa kanyang noo, ang mga kamay ay may kaunting panginginig, at ang puso ay mabilis ang tibok, parang ang bawat hakbang ay isang maraton. Habang siya ay patuloy na lumalakad, nagsimula siyang maramdaman ang alon na emosyon na lumalaki sa loob niya. Ginagawa niya ito, naglalakad siya mag-isa. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa naunang hakbang, at sa bawat pag-abante, lumalakas ang tiwala niya sa sarili. Ang tunog ng bawat hakbang na kanyang ginagawa ay umaabot sa buong silid, parang ang bawat yapak sa sahig ay nagsasabi na nananalo siya. Dahan-dahan, ang takot na unang nagparalisa sa kanya ay napalitan ng pakiramdam ng kalayaan. Pakiramdam niya ay malakas siya, mas malakas pa kaysa sa inaasahan niya. Ang mga magulang niya, sa kabila ng silid, ay may mga mata na puno ng luha, pero hindi nila kayang gumawa ng anumang galaw na makakapagpabago sa kanyang konsentrasyon. Nandon sila, ang mga puso nila ay tumitibok na mabilis at ang emosyon ay umaabot sa rurok, nais nilang may padama ang kanilang lakas sa kanya. Ang bawat hakbang na ginawa ng binata ay isang tagumpay hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng sumuporta sa kanya, ang mga nandon sa kanya sa pinakamahirap na panahon. Para bang bitbit niya ang pag-asa at pananampalataya ng lahat ng nagmamahal sa kanya sa bawat hakbang na binabaybay niya patungo sa upuan. Nang tuluyan niyang marating ang kanyang destinasyon, umarap siya sa mga magulang, na hindi nakapagpigil sa saya at emosyon. Inilabas niya ang kanyang mga kamay bilang tanda ng tagumpay, at ang lahat ay nahulog sa mga luha, sabay tawa at iyak. Hindi lang ito isang paglalakad, ito ay patunay na hinarap niya ang imposible, na napagtagumpayan niya ang kanyang pinakamalalaking takot. Ito ang simula na isang bagong yugto. Isang paglalakbay kung saan alam niyang kaya niyang harapin ang anumang hamon na ibibigay ng buhay sa kanya. Sa araw na iyon, lahat ay naunawaan na hindi lang siya muling natutong maglakad. Siya ay nagtatayo na isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Isang bersyon na mas malakas, matatag, at determinado. Isang umaga ng taglagas, ang malamig na hangin ay puno na isang malumanay na simoy na nagpapadapo sa mga dahon ng mga puno, na bumabagsak sa isang tahimik na palabas ng mga gintong at pulang kulay. Alam ng binata na magiging mahalaga ang araw na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataong masaksihan ang isang mas kahangahangang bagay kaysa sa simpleng pagkilos na muling paglakad. Nang magising siya, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan, isang kalmado na tila nagbabadya, na may mangyayaring isang pambihirang bagay sa araw na iyon. Simula nang magbangon siya, naghanda na siya ng kanyang isipan para sa lakad. Hindi ito basta-bastang lakad. Nakagawa na siya ng ibang mga hakbang, ngunit hindi pa siya naglakbay palabas ng bahay na walang kasamang pamilya. Habang tumapak ang kanyang mga paa sa malamig at matibay na sahig ng pasilyo, isang halo ng kasiyahan at takot ang bumalot sa kanya. Mas tiwala siya, ngunit bawat galaw ay nangangailangan ng isang masusing pagsisikap. Isang simpleng bagay lang ang maglakad. Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ay kumakatawan sa higit pa. Isang pagpapatibay ng kanyang sariling lakas, ng kanyang kakayahan na hindi magpatalo sa mga limitasyon na ipinatong sa kanya ng buhay. Sa umagang iyon, nagpasya siyang lumabas sa kalsada, sa unang pagkakataon ng mag-isa. Siya at ang mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang mga magulang, tulad ng deity, ay nasa bintana. Pinagmamasdan siya ng may pusong puno ng pagmamalaki at pagkabahala. Alam nila na kaya niya, ngunit iba ang mundo sa labas.
Hindi siya nakapalob sa mga peder ng bahay. Naglakad siya na maingat sa tabi ng kalsada, at bago niya ganap na maproseso, ang tunog na mabilis na mga hakbang ay nagpasigla sa kanyang pansin. Sa unahan niya, isang matandang babae ang naglalakad na mahirap. Ang katawan niyang maliit at nakayuko sa edad, nagsusumikap na magtimbang na mabibigat na bag na dala. Parang hindi siya napansin ng babae, abala sa sarili nitong mga pagsubok. Tumigil siya agad. May isang bagay sa kanya na nag-atubili, ngunit nagtulak din sa kanya upang kumilos. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang bigat ng bawat hakbang at ang bigat ng sandaling iyon, at sa kabila nito, isang hindi may paliwanag na lakas ang nagtulak sa kanya upang maglakad papalapit sa babae. Habang nilalapitan ang babae, tumigil siya ng ilang hakbang ang Leo, at naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso. "Nanay, matutulungan ko po kayo," tanong niya na may ngiti. Sinusubukang pasayahin ang kanyang boses. Tumingin ang babae sa kanya na may gulat, ang mga mata niyang nagpapakita ng halo na hindi pagkakatiwala at pasasalamat. Dahan-dahan siyang tumango, parang nag-atubili sa pagtanggap ng tulong, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay nagsasalita na. "Hindi ko po gustong mag-abala," sagot niya, halos pabulong. Ang binata ay ngumiti ng may mainit at mahinahong tingin, na nagpasaya sa babae at naging komportable siya. Walang pag-atubili, siya'y naglakad na isang hakbang pasulong, iniabot ang kamay at maingat na kinuha ang mga bag na matanda. Parang naguguluhan ang babae, ngunit tinanggap din agad ang tulong, at magkasama silang naglakad. Ang bawat hakbang ng binata ay ibinubunga na malaking pagsisikap, ngunit sa paglakad kasama siya, pakiramdam niya ay mas malakas siya, para bang ang sarili niyang determinasyon ay muling nabubuhay. Naglalakad siya na may parehong hirap tulad ng babae, ngunit may tahimik na tiwala. Alam niyang ang kilos na iyon ay higit pa sa simpleng pabor. Ito ay pagpapatibay ng kanyang personal na paglalakbay, ang lahat ng napagtagumpayan niya hanggang ngayon. Habang sila'y naglalakad, ikinuwento na matanda ang mga hamon ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ibinahagi niya kung paanong ang buhay ay parang mas mahirap habang siya ay tumatanda, kung paanong ang mga simpleng gawain ay nagiging malalaking bundok na kailangang akyatin. Ang Benafa ay nakikingik enge mabuti, nararamdaman ng malalim na empatiya para sa kanya. Pakiramdam niya ay may hindi nakikitang koneksyon, para bang inorganisa ng universo ang kanilang pagkikita upang ipaalala sa kanya ang kanyang lakas. Ngunit gayon din ang pangangailangan na maging mabait sa iba. Bigla siyang napaisip na sa sandaling iyon, hindi lang siya ang kailangang tulungan. Ang babae, bagamat matatag ang espiritu, ay may dalang sariling pasanin, at siya ay may pagkakataon na magaanan ang pasanin nito. Nang makarating sila sa destinasyon ng matanda, sa isang maliit na bahay sa dulo ng kalsada, tumingin ang babae sa kanya ng may matinding pasasalamat. "Pinaramdam mo sa akin na may kabutihan pa sa mundo. Ang ginawa mo, isang milagro para sa akin." Simple lamang ang mga salita, ngunit ang epekto nito ay sumalungso sa kaluluwa ng binata. Nararamdaman niya ang isang alon na init, isang uri ng lakas na nagmumula sa loob, hindi lamang dahil sa simpleng pagkilos ng paglakad, kundi dahil sa kakayahan niyang makagawa ng kaibahan sa buhay na iba, na malalim na paraan. Nang magbalik siya pauwi, siya ay nababalot ng pakiramdam ng tagumpay. Ang bigat ng kanyang lakad ay tila bumaba, at sa bawat hakbang na patras, naramdaman niyang hindi lamang niya tinulungan ang matandang babae, nasaksihan niya, at naging bahagi ng isang hindi nakikitang milagro. Hindi lang siya bumalik pauwi ng pisikal na mas malakas, kundi emosyonal na muling nabago. Mayroong isang bagay na nagbago sa kanyang paglalakbay. Alam niya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang naabot mo na mag-isa, kundi kung ano ang magagawa mo para sa iba. Pagdating sa bahay, naghihintay ang pamilya sa pinto. Ang kanilang mga mukha ay kumikislap ng pagmamalaki na tanging isang sandali tulad nito ang kayang ibigay. Hindi na nila kailangan pang malaman kung ano ang ginawa niya upang maramdaman ang kahalagahan ng sandaling iyon. Bumalik siya hindi lamang bilang isang binata na nagsimulang maglakad muli, kundi bilang isang tao na natagpuan ang tunay na diwa ng kanyang lakas, ang kapangyarihan ng pagtulong sa iba, ang pagtransforma ng sakit sa aksyon, at ng aksyon sa isang milagro na humuhudis sa buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Ito ay isang milagro. Hindi lamang dahil nagkaroon siya ng isang hakbang pa, kundi dahil nakita niya ang kabutihang loob ng mga tao sa paligid niya, at ito ay nagbago sa kanya, kasing tindi ng pagbabagong dulot ng paglalakad mismo. Pagkatapos ng araw na iyon na hindi malilimutan, natagpuan ang binata na nakaupo sa balkonehe ng kanilang bahay.
Ang mata niya ay nakatingin sa malawak na tanawin ng horizon. Ang langit, na tinatanglawan ng kahel at lila dahil sa dapitapon, ay tila nagsasalamin sa magulong damdamin na daladala niya. Pinalakas niya ang kanyang hininga, at pinahintulutan ang katahimikan ng sandaling iyon. Ang malumanay na hangin na humaplos sa kanyang mukha, para bang may kamay na nagtuturo sa kanya, abang siya ay nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang matinding trauma, sa matinding sakit dulot ng pansamantalang pagkawala ng kakayahang maglakad, ay ngayon ay parang isang kwento ng tagumpay na isinulat hindi lamang ng kanyang sarili, kundi ng lahat ng mga taong sumuporta sa kanya sa buong daan. Alam niyang ang landas papunta doon ay hindi naging madali. Ang mga linggong puno ng sakit, ang mga araw na ang mental na pagod ay tila mas malakas pa kaysa sa lakas ng kanyang mga binti, at ang mga gabing walang katapusang duda at takot. Pero sa pagtingin niya pabalik, nakita niya hindi lang ang hirap, nakita niya ang pagtitiyaga na nagdala sa kanya. Parang isang hindi nakikitang sinulid na nagbigay suporta sa bawat sandali ng kahinaan. Naalala niya na malinaw ang mga araw na naisip niyang sumuko. Noong ang mga unang hakbang ay nagpapatanong kung kaya ba niyang mabuhay ng gaya ng dati. Pero sa bawat saglit ng pagdududa, naalala niya ang suporta ng kanyang pamilya, ang pananampalatayang hindi siya iniwan, ang mga kaibigan na nagsuporta sa kanya na magpatuloy. Ang ngiti ng kanyang ina nang makita siyang maglakad mag-isa, ang mga mata ng kanyang ama na puno ng pagmamalaki, at ang mga salitang puno ng pag-alala, mula sa mga kaibigan na laging naniwala sa kanya kahit siya mismo ay nawalan na ng pag-asa sa sarili. Ang mga alaala ng mga ito ang naging gasolina na nagpabiling matatag sa kanya, kahit parang gumuho na ang mundo. Gayon, naiintindihan niya ang isang malalim na aral. Ang pagsubok ay hindi hadlang na dapat katakutan, kundi isang pagkakataon na nakatago, isang pagkakataon para matutunan kung sino siya talaga. Ang sakit, na minsan ay akala niya ay hindi kayang tiisin, ay naging isang matabang lupa para sa paglago, isang paaralan na nagturo sa kanya ng mga aral ng lakas, tibay, at higit sa lahat, ang kakayahan ng tao na muling magbago, bumangon kahit kailan pakiramdam mo'y wala ng pag-asa. Nalaman niyang may isang napakalakas na puwersa sa kanyang loob, na hindi nakadepende sa mga pangyayari sa labas, kundi sa kung paano niya pinili ang pagharap sa buhay. Ang paglalakad na ginawa niya sa araw na iyon kasama ang matandang babae, isang simpleng gawa ng kabutihang loob, ay nagpatibay pa ng kanyang pag-unawa sa katotohanan ito. Habang tinutulungan niya ang isang tao, tinutulungan niya rin ang sarili. Ang akala niya ay pagtulong sa iba ay isang regalo na bumalik din sa kanya. Ang paalala na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Na-realize niyang madalas, sa mga sandaling nag-abot tayo ng kamay sa iba, doon natin matutuklasan ang ating tunay na lakas. Gayon, habang nakaupo siya doon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na tila simbolo ng pagtatapos na isang kabanata, ngunit nagsisimula rin ng isang bago. Alam niyang ang karanasang ito ay nagbago sa kanya. Hindi na siya ang batang 16 na taong gulang na biglang nawalan ng kakayahang maglakad. Siya ay naging isang taong mas malakas, isang taong alam na kaya niyang tiisin ang anumang bagyong dumaan at magpatuloy maglakad, kahit ang mga hakbang ay malilit at hindi sigurado. Hindi ako tinutukoy na mga nangyari sa akin, naisip niya, ang mga salitang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, parang isang mantra ng tibay. Tinutukoy ako ng mga bagay na pipiliin kong gawin sa mga nangyari sa akin. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Bagamat nakagawa na siya ng mga hindi kapani-paniwalang hakbang, ang buhay ay nagpapatuloy, at maraming bagong pagsubok ang darating. Ngunit, ngayon, mas handa siya kaysa dati. Ang takot sa kabiguan, sa sakit, sa kawalan ng kasiguraduhan, na noon ay nagubos sa kanya, ay nagsisimula ng mawala. Ramdam niya ang isang panlob na kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag, kundi maranasan lang. Ang paglalakbay ng pagbangon ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang lakas ay hindi lang nasa pagkapanalo na malalaking laban, kundi sa patuloy na pagtulungan, araw-araw, sa malilit na tagumpay. Bawat hakbang, kahit hindi perpekto, ay isang tagumpay. Bawat galaw patungo sa paggaling, gaano man ito kaliit, ay isang paraan ng pag-affirm sa sarili na ang buhay, sa lahat ng pagtaas at pagbaba nito, ay mahalaga at karapat-dapat na isabuhay ng buo. Tiningnan niya ang horizon isang beses pa, ngayon ay may ngiti sa kanyang mukha. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit alam niyang sa bawat pagsubok, siya'y naging mas malakas. Handa na siya sa lahat ng darating na hamon ng buhay, dahil natutunan niyang bumangon at magpatuloy.
Kahit gaano kahirap ang daan, natuklasan niya ang kanyang tunay na lakas at ngayon, wala nang makakapigil sa kanya. Ang mensahe na nais niyang iparating sa lahat ay simple, ngunit makapangyarihan, huwag sumuko. Kahit sa mga pinakamadilim na sandali, may liwanag sa iyong loob. Hanapin mo ito, pangalagaan mo ito. Huwag hayaan na ang sakit o takot ay agawin ang iyong pagnanais na magpatuloy. Mayroon kang higit na lakas kaysa sa iyong inakala, at ang paglalakbay, gaano man ito kahirap, ay sulit. Ito ang mensahe na nais niyang iparating sa lahat, ang aral na dadalhin niya habang buhay, na hindi mahalaga kung gaano kabangon ang buhay, palagi mong may opsyon na bumangon at magpatuloy. Ang tunay na lakas ay hindi na sa hindi pagkadapa, kundi sa bawat pagkakataon na bumangon muli tuwing ikaw ay nadapa. At sa bawat bagong hakbang, ikaw ay nagiging mas malakas, mas matalino, mas handa sa mga susunod na pagsubok. Ito ang kamanghamanghang kwento ng tagumpay at milagro sa buhay ng batang 16 na taong gulang. Gusto naming malaman kung ano ang inisip mo. Iwan mo ang iyong opinyon at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon para sa mga bagong kwento ng inspirasyon.